Hello mga bossing mga madam, it's me again, ang inyong driver, sweet lover, vlogger. Shout out sa buong mundo, shout out sa Luzon, Visayas, Mindanao, Philippines. Good morning, good morning, good morning dyan sa inyo sa Pilipinas at good day sa buong mundo. Okay, bago po ang lahat, please dalawin nyo ang aking YouTube channels, Edi Makasilang po, at click ang notification. Pag nakita niyo ang all, tuldukan nyo lang po yan mga busing, napakasimple lang po, tuldukan nyo lang yan. At nang makita nyo po lahat ng mga in-upload ko sa aking YouTube channel, Edi Makasilang po mga busing mga madam. Sa aking FB, maraming salamat sa aking mga followers. Hindi pa ako magsasawa sa inyo mga busing mga madam na magsasabing we love you all at maraming salamat. Sa mga hindi pa po nag-follow, please like and share sa aking FB, like and share at comment po kayo mga busing mga madam, aking babasahin at magre-reply naman po ako mga busing mga madam. Okay mga busing mga madam, ito na naman po ako, ang inyong amang lingkod. Okay, pag-usapan natin itong si Marcolita mga busing mga madam, kasi itong si Marcolita mga busing mga madam, ginawa na po ang lahat, pati mga iglesia ni Cristo nag-surprise rally, di ba mga busing, tapos 3 araw sila nag-rally, wala rin nangyari, puro bigo sila mga busing mga madam. Itong si Marcolita mga busing mga madam, ito siya ay nagtatago o nagkukubli sa iglesia ni Cristo, kasi ang ginagamit niya po yung iglesia ni Cristo. Yun ang totoo po, kasi alam niyang mayroon siyang kaso na plunder, at ito namang mga iglesia ni Cristo at mga didilis nagpagamit lang sa kanya. Yan ang totoo busing, yun ang totoo mga busing mga madam. Ito ay si Marcolita po ay nagkukubli sa iglesia ni Cristo at sa mga didilis, kasi alam niyang may kaso siyang plunder. Napakasimple lang mga busing mga madam. Isipin natin, napakasimple lang. Kung wala siyang kaso, 'di ba? Kung alam niyang wala siyang kasalanan at wala siyang kaso, harapin niya ang katotohanan. Ganun lang kasimple. 'Di ba? Bakit magkukubli siya diyan sa iglesia ni Cristo at sa mga didilis? For what reason? Tell me what reason. 'Di ba? Napakasimple lang. Kasi alam niya na nanggaling sa bibig niya yung kasalanan niya. Kaya nga ang ombudsman hindi na nag-investigate ng mahaba, investigasyon ng mahaba. Kasi mismo sa bibig niya nanggaling yung mga kasalanan niya, inamin niya, di ba? Kaya nga napakadali ng file ng kaso niya, kasi sa bibig niya nanggaling, di ba mga busing mga madam? Oh. So ito ngayon na nangyari. Ang mga iglesia ni Cristo nagsurpresa ng rally sa kanya. Unang araw, mahigit mga 12,000, sorry, 12,000. Pangalawang araw, nagiging 8,000. Pangatlong araw, nagiging 3,000. So ano nangyari ng iglesia ni Cristo? So ang ginawa nila, in-stop na nila yung rally kasi walang mangyayari. 'Di ba? Talagang walang mangyayari. Kaya naisip siguro ng mga iglesia ni Cristo, iglesia ni Cristo, tama na ito. Kasi kahit anong gawin natin, hindi tayo mananalo sa gobyerno. Di ba? Tama lang ang ginawa ng iglesia ni Cristo. Titigil nyo na yung kababalagan ninyo, suportan nyo kay Marcolita. Kahit iglesia yan, kung mali naman ang ginagawa niya, huwag nyo suportahan mga iglesia ni Cristo. Kasi mali yung ginagawa, plunder, tapos susuportahan ninyo. Tingnan nyo, may sumuporta ba ng taong bayan, mga civil society, mga grupo ng mga simbahan katoliko, grupo ng mga religious, grupo ng mga kabataan, grupo ng mga manggagawa, grupo ng mga aktivista, grupo ng mga kasundaluan, mga pulis. Walang sumabay sa kanila. Walang sumabay sa people's powers nila, kasi nga mali nga yung susuportahan nila. May kaso plunder, di ba? Ganun lang kasimple mga busing mga banam. So Marcolita, kung alam mong wala kang kasalanan na plunder, wala kang kasalanan na plunder o kaso man, so harapin mo sa tamang venue, like harapin mo sa husgado, kasi okay lang naman yun 'di ba? Okay lang na harapin mo kasi alam mong wala kang kasalanan, that's it. You can do, okay? Na ipaglaban mo yung karapatan mo. So ganun lang kasimple mga bossing. Kayo mga iglesia ni Cristo, wag nyong itago, ikubli
ikubli si Marcolita dyan sa inyo sa Iglesia ni Cristo. Huwag niyong gamitin ang bilang religious group ninyo na Iglesia ni Cristo kasi hindi maganda. Nagtatago si Marcolita, nagkukubli dyan sa Iglesia ni Cristo at yan naman hindi maganda. Maraming nagagalit sa kanya mga Iglesia ni Cristo. Sa totoo lang, hindi lang isa o dalawa, 10 o 1,000 ang nagagalit kay Marcolita sa Iglesia ni Cristo kasi ginagamit niya ang Iglesia ni Cristo. So walang mangyayari. Di ba walang mangyayari kundi harapin na lang ni Marcolita yung kasong darating sa kanya na plunder kasi nanggaling mismo sa bibig niya mga busing mga madam. Di ba? Tama naman ako? Di ba? So wala. Marcolita, harapin mo na lang yung katotohanan na ikaw ay may kasalanan na plunder kasi nanggaling lang sa bibig mo yan. So labanan mo na lang, harapin mo ang katotohanan na kaso habang ikaw ay nililitis kung ikaw ay babaan man ng warrant at aarestuin, at least nakakulong ka, pero ipaglaban mo pa rin ang iyong karapatan bilang isang natural born Pilipino dyan sa Pilipinas at may right ka naman na labanan mo yung tama at mali. Okay? Asikasuhin mo na lang yan, huwag mong gamitin yung Iglesia ni Cristo. Kahit Iglesia ka ni Cristo, kung ganyan ang ginagawa mo, mali po ang pinaglalaban nyo mga Iglesia ni Cristo. Hindi dapat po pagkampihan nyo yung isang may kaso na plunder. 'Di ba mga busing mga madam? Kaya nga hindi kayo nagwagi. 'Di ba mga busing mga madam? So hanggang dito na lang po, ganun lang po kasimple ang sinabi ko na si Marcolita harapin na lang niya ang katotohanan na may kaso siyang plunder at ipagtanggol na lang niya ang sarili niya. Ganun lang po mga busing mga madam, 'di ba? Tama po ba mga busing? Okay, hanggang dito na lang po. Okay. Once again, maraming salamat po sa inyo mga busing mga madam, sa aking mga followers na hindi nagsasawa. We love you all. Sa mga hindi pa po follow, please like and share and follow. Mag-comment din po kayo mga busing mga madam at aking babasahin. Once again, ito na naman po ako sa inyo nagbibigay ng saya at ligaya sa inyong mga ka-BBBM at sa mga kapwa ko mga Pilipino. Sa mga didilis naman po, ito na naman po ako sa inyo at nagbibigay ng sakit ng ulo at sama ng loob sa inyo mga busing mga madam. Okay, once again, bye-bye. We love you all. Peace.